sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Oh, No further tingnan niyo question. ang tanong niya ni Kiko ha. Ipinamukha niyang malaki ang ginawa ni BP Sara na unusual yun eh. Kasi first time yun nangyari. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Before Yun lang ang kaya nila pero hindi nila kaya na napatunayan na merong ginawang illegal yung Vice Presidente. Magandang gabi po sa inyong lahat at heto na po pag-usapan natin itong witness ng prosecutors na sobrang sablay. Pagkakataon na naman ng mga senator judges na mag-cross-examine dito sa kanya. At lahat naman ng mga tanong ay medyo itong witness na ito ay hindi direktang makasagot na may ginawang kasalanan po si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang problema natin eh. Pero si Kiko Pangilinan at like Hontiveros, sila sobrang sablay yung mga tanong nila. Hanggang unusual lang ang kaya nila. Pero yung mga kasi bias itong mga senator judges na ito eh, itong sina Kiko Pangilinan, yan si Hontiveros, halatang halata na yung mga tanong nila may malis na sasabihin nila na unusual yung ginawa, pero hindi nila ma-establish na meron pong illegal na ginawa yung Vice President. Oh, di ba? So it's very obvious na pamumulitika yung style nila. Pamumulitika talaga eh. Okay, so yun po ang pag-uusapan yan po. Ito po ang ipapakita ko sa inyo. Itong vlog na ito, itong pag-cross-examine ng pagkakataon ng senator judges to ask questions. Okay? Pero guys, bago natin ito ituloy itong ating programa, ay paki-like muna at saka paki-share. Kasi importante po tayong mag-like and share para guys kakalat sa taong bayan itong ating informasyon patungkol dito sa impeachment hearing ni BP Sara na wala pong malalaman po ng taong bayan na walang kasalanan si BP Sara. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. No? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita kapag nakasubscribe kayo. Okay? Kaya subscribe na po kayo. Okay? Pero, bago natin sisimulan ito, ay gusto ko munang magpapasalamat at magpapashoutout dito sa ating mga loyal na mga viewers natin dito sa Donmar TV. Shoutout dito kay Melchora Diacor. Ayan, magkano po yan? Ito yung, mamaya ipapakita ko yung Tumblr kasi yung last vlog ko, nakalimutan ko na naman na itag yung Tumblr, yung kung saan kayo bibili yung link. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. Kung titingnan nyo yung previous video ko, nakalagay na yung link doon. No? Ibalik nyo lang yung video. May time-lapse yun eh. Sabi pa dito ni Milita Akilizan, ayan, magkano yung Tumblr nyo, Sir Don Mark? Mamaya, after this one, kung mabasa ko, ilagay ko yung link. Sabi po ni Porce, how much yung Tumblr mo, bro? Ayan, mamaya. Thank you, Ma'am Porce. Ayan. Ma'am Porce o Sir Porce. Ayan. Chihuahua. Ayan, si Chihuahua. Magkano po yung Tumblr na yan? Ang dami nang nagtatanong sa Tumblr na ito ha. Sabi pa dito ni Ma'am Chihuahua, thank you. Jerilyn Sansait. Ayan. Ang galing mo, Senator Robin. Ayan, magaling yung last vlog. Magaling yung mga tanong ni Robin
Padilla. Abangan natin yung ano niya, second round. Nagnegosyo pa. Yung pangalan mo, hindi man makibasa eh. Hindi man negosyo ito. Okay? Itong Tumblr na ito, hindi po to negosyo ko. Nag-share lang ako na itong Tumblr na ito rin yung ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya bumili rin ako ng Tumblr. Sa gusto lang bumili nito ng Tumblr na ito, hindi ko naman kayo pinipilit na bumili. Okay? Sa link kayo bumili sa akin kasi may commission ako dyan eh. Yung commission ko dyan, 30 pesos, 20 pesos. Negosyo ba yan? Oh yes, negosyo. Sige, sabihin na natin negosyo pero kaunti lang naman yan. Barya lang naman yan. Sa mga maka-afford lang na makabili, Hydro Flask po ito. Okay? Hindi mo na pinipilit na bumili. Sa mga gusto lang, like for me, no? Na gusto kong magkapareha kami ni BP Sara ng tumbler, yan, bumili na rin ako. Okay? Lagyan mo lang ng tubig ito na malamig, 24 hours na yan na magiging malamig. Lagyan mo yung ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit yung kape nyo. Maganda po ito kapag meron kayong sport o nagra-run kayo, while nag-stuck ka dito sa sasakyan mo, pagbalik mo, malamig pa rin ito. Laro kayo ng badminton, basketball, o pickleball. Ayan, maganda po ito, no? Na dala-dala niyo itong tumbler na ito. Talagang maaasahan yung lamig niya, matagal. Okay? Diyan kayo bumili sa link na yan para may kaunting barya naman tayo. Alam nyo naman yung kaunting barya, malaking tulong na yan, no? Kaming mga vloggers, diyan kami nabubuhay. Kagaya ninyo mga OFWs at mga nanonood, meron tayong kanya-kanyang buhay. Yung namin, mga vloggers, sa kaunting barya, ano na yan sa amin? Malaking tulong na yan sa amin. Okay? Sa mga hindi maka-afford, okay lang. Walang problema. Walang problema, guys. Okay? So, ayan. Without further ado, atin pong panoorin itong witness na wala na talaga. Nagkautal-utal na siyang sumagot. Kasi hindi mapatunayan ng mga prosecutors, no? Hindi matumbok nila na may kasalanan o illegal na ginawa ang Vice President. O heto po, panoorin po natin. Play! Be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, Yan. hindi po ba? Ginisa At saka talaga doon ni sa notice of Amy. suspension, balikan ko lang. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a Senator presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga, Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. yes, Yun available. Hindi niya I am mada- done, but I have questions. Hindi niya madirect na masabi, no? Na may ginawang illegal si BP Sara. Ayan, questionable talaga yan. Obvious na itong witness na ito, scripted. Kung may Scripted. second round. There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Sa ilalim ng Joint Circular Number 2015, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung, wala po namang requirement yung circular as to the, pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Ano ba yan? Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PIDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Ay. A decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay
pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Your Tapos Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Revilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000, wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well, then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations? Pwede ko po pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire. Your Honor, I'll have to count po since wala pong summary dito. What do you mean? You have to count the 845. Yes po, Your Honor. Wala kang percentage man lang. Since personal notes ko lang po ito, Your Honor, at raw tabulation lang po siya. So you would not have a... Gano'ng katagal nga abutin niya kung bibilangin mo? Kasi my next question actually would be, magkano ang total noong meron kayong observations? At magkano yung wala? Witness, pero hindi niya alam kung magkano yung lahat. Ano ba yan? If the chair may assist, Attorney Wamil, look at your notice of suspension. You may observation ka, I presume, pertains to those rewards, payment of goods and medicines that you made observations to and suggested to be suspended. So I presume it pertains to those ARs. Yes po, Your Honor, pero amount lang po kasi yung naka-indicate po doon. And the total is Sa 845, Mr. Presiding Officer, ilan ang total? Magkano yung total? Sa 845? May I be allowed po to peruse po yung notice of suspension, you Your Honor? may refer to it. Papayag na kasi ko sa ballpark figure, basta't bigyan mo lang ako ng kasagutan. Anong total nung 845? Ano yun? 125 million? Out of the 125 million, ilan po? Your Honor, please. Let's wait for the witness counsel to answer. He's referring to your marked exhibit, the notice of suspension.
I believe it's on the first page, Attorney Wamil. Sa first page po, with respect to the payment of rewards po, 59,787,000 pesos po, Your Honor. With other purchases naman po, umabot po siya ng around 15 million pesos, Your Honor. So ilan yung walang observations? Wala kayong observations? Bali, ang total po ng may observation namin ay around 75 million pesos po, Your Honor. 75 million sa may observations, so around 50 ang mga walang observations. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Yan ang pinagdidebatehan nila. Million. Pero yung alright. flood So control that is na for the billion, 125. wala. Yes po, Your Honor. I don't have any time anymore, so it's okay. Thank you. Thank you, Senator Judge Soto. Senator Judge Maraming hindi Lacson ino-observe eh. may proceed with his interjections when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Attorney Wamil. Good morning po, Your Honor. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala na po kami. Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon. Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes po, Kasi Your kung Honor. paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon sa, hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na document yung sinasabi ng joint circular, pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report, whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may causal link between the success and the information given by Yun the ang informer. problema kasi bitin nga yung inyong audit. So I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. Thank you, Senator Judge Lacson. Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections. Attorney Wamil, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for prosecutors? Uy, Anika, yun meantime. Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po. You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared. Yes po, Your Honor. Can you total it again for me, please, sir?
The payment of rewards po. I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures Ay. that you wrote there. Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787, ang tamang total is 69,837. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures? Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po nung payment, reward payment. Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million. Yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga? Can you repeat your question po, Your Honor? Sorry po. Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung Yes reward po. payment? Yung Yes po. subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun? What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo? I'm referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents. Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor. So ba't na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know? I wouldn't know po, Your Honor. In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for. You gave a total. In relation to the question of Senator Judge Villanueva, ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance. Yes po. How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125? Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor. So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inoke niya. Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung next witness po. Since, No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba? yes po, Your Honor. So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, ay yung notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather. Yes po. Depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po. Now, one final question for this round as well. Let's focus on the failure to liquidate and notice of demand. Yung AOM po ba may failure to liquidate na at notice of demand na? Wala pa. I'm citing paragraph 8.3 of the IJMC. Kapag AOM po kasi, Yes or no? wala pa po. Yun po, yung AOM po kasi yung parang kinukonsider namin as demand po, Your Honor. So, saan po nakalagay sa AOM na may demand kayo? Kasi ni-require po namin sila na to comply with the submission po of the documents. Attorney Wamil, there is a big difference because your notice of suspension, does it include the demand? Pardon, Your Honor. Does the notice of suspension include a demand to pay? Wala pa po, Your Honor. Isn't it correct na nandun lang sa notice of disallowance yun? Based on the joint circular po, doon Yes. po ni-require po na mag-restitute. Sa notice of disallowance na. Yes. Wala sa AOM, walang demand sa notice of suspension, sa notice of disallowance. The demand to pay po. Yes, Yes. Your Honor. So, when will the presumption come in? Under paragraph 8.3. Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? Ang wording po kasi nung 8.3, Your Honor, failure to liquidate. So failure, kasama po dun yung failure to submit the documents. Hindi po kasama yung failure to pay kung ano man po yung dinedemand. Nakalagay po doon, failure to liquidate upon demand. Yes po. So ang sinasabi po doon ay isabit yung complete documents with the ICPAO.
So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yon sa palagay mo? Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po. That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC. Ang binibase ko lang po dun sa provision po ng GMC, Your Honor. Sa interpretation mo nga ng GMC. Yes po, Your Honor. To avail of round 2, Senator Judge Pangilinan. Thank you, Attorney Wamil. To avail of round 2, Senator Judge Pangilinan. You have 2 minutes, sir. Thank you. Doon tayo sa yung acknowledgement receipts, no? So, andito yung mga acknowledgement receipts for December 21 to 31. No? Ang napansin ko rito nga, lahat buo ang numero, no? Walang butal. 250,000, 500,000 na acknowledgement receipt. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no? May butal, di ba? May detalyado. Malamang, di ba? Malamang po, Your Honor. Okay. Based on your experience. So dito, puro buo, 250, 500, ni isa, walang butal. Walang sentimo, no? So, yun, medyo isang concern natin yun, ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung number This po. is about December 23, Ah. 2022. Nakalagay dito date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no? Totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala Okay, naman pong provision. so we come back to the term unusual. Okay. So this is unusual. Doon sa nabanggit mo kahapon, Halatang bias rin itong si Kiko eh. yung usapin tanong ng niya. meeting ninyo, yung audit query, nabanggit nyo na hiningi, di ba nagka-meeting kayo, nagkaroon ng audit Gagamitin din naman query, yung hinihingi unusual, ang audit unusual query nyo. sa halip na AOM, tama? Yes po, Your Honor. Okay. At hindi kayo pumayag? Yes po, since wala naman po siya dun sa aming joint circular, Your Honor. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kaya So- hindi po kami nagbigay, Your Honor. In other words, an audit query would be a violation of the joint circular. Tama? Hindi lang po siya sanction, Your Honor. So, Yes. Hindi po siya part nung ini-issue namin. Okay, okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances. Yes po, Your Honor. That's why you refuse to give the audit query as requested and instead, tinuloy nyo yung AOM. Last question, Mr. Kindly wind up. Yes, last question. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo. Tama ba yun? Yes po, Your Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw pong mag-receive, Your Ganyan ba Honor. dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan nyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Oh, No further tingnan niyo question. ang tanong niya ni Kiko ha. Ipinamukha niyang malaki ang ginawa ni BP Sara na unusual yun eh. Kasi first time yun nangyari. Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Before Yun lang ang kaya nila pero hindi nila kaya na napatunayan na merong ginawang illegal yung vice presidente. proceeding to the other round 2 availers, Chair would like to recognize Senator Judge Zubiri.
who will be availing of his first round to make his interjections. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Your Opo. Honor. Ito, broad strokes lang po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues. Kasi sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There is a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lamang to para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya. Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, wag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para So- maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plan of action, at paanong nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy-bust operation ng drugs, ito po ay nabigay sa informant, ito po ay nabigay sa mga tumulong paghahuli nito mga tao ito. Ayan ba'y ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority at minority. As a matter of fact, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel was the minority leader then. Binuksan po natin yan para makita ng lahat yung paggamit nitong confidential and intelligence funds through the reporting of the different agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo. Okay, and the reason why, and this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya limitado na po sa armed forces na lang yung ating confidential funds tuwing nag-approve po tayo ng budget. At kasama na po dapat dyan yung LGUs. Dahil yung LGU po ay matindi din ang pag-abuso ng kanilang confidential intelligence funds. Tama po po yan, Attorney? Under your experience? Yes po. Kulang po yung safeguards, Your Honor. Maraming salamat po. Thank you, Okay, so yun po ang mga senator judges, yung time nila na makapag cross-examine dito sa
Wamil na testigo ng prosecutors. At kung mapapansin mo doon, talagang there are senators na nagtatanong na halata na bias yung mga tanong na kung saan ipamumukha nila na may kasalanang ginawa si BP Sara. Pero hindi nila ma-establish kung meron talagang illegal na ginawa si BP Sara. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, paki-like, paki-share itong video natin. Libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section ha. Mag-comment kayo, like, share. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.